Ang kapayapaan po ng Diyos sa mga ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang oras po sa inyo. Ano man po ang time zone na kami po ay nakakarating sa inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa muling mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang maipagpatuloy po natin ang ating ginagawa na Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan. Magandang gabi. Salamat po sa Panginoon at nariyan kayo muli. Salamat po sa Diyos. Nakakapagpatuloy tayo sa kabila ng sitwasyon ngayon. Wala lang po kaming access na direkto sa inyo. Malibang kayo po mismo ang kumonekta sa amin. Mag-umpisa po tayo muli, mga kababayan. Kapatid na Daniel, brief lang. Ano yung ating tinapik? Ang isa pong pinupunto na natin, kapatid na Eli, ay ang sinasabi po ninyo na pagka ang Biblia ang nagsasalita ang Diyos sa Biblia, yan ay katotohanan at hindi maaaring yan ay matutulan. At inyo pong binigyan ng emphasis yung nandun sa 46 Gs ng Isaias, nagpapahayag siya ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. At yun pong nasa 43:13 na ako ay gagawa, sino ang pipigil? Yan po ang ilan sa mga binigyan nyo po ng emphasis, kapatid na Eli. At sabi nyo nga po, yung facts and figures ng Biblia ay ipapakita ninyo sa amin sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na inyong babasahin, na ito ay hindi magkakakontradiksyon at kagaya na sinasabi ng mga atheist, at pagka sinabi ng Diyos, dapat nating pagtiwalaan, dapat nating paniwalaan, sapagkat sino man ang humadlang, gustong maglihis, yan po ay mangyayari pa rin dahil ang Diyos ang nagsabi niyan at siya lang po ang tanging makapangyarihan sa lahat na makakapagsabi noong mula sa pasimula, noong wakas, kapatid na Eli. At pinangako nyo nga din po na i-discuss ninyo yung iba-ibang mga contradiction din naman na pinaniniwalaan ng mga nagsasabing naniniwala sa Biblia. Pero magkakaiba sila ng interpretasyon sa sinasabing katwiran tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa Diyos, at iba pa pong mga informations na bagaman Biblia din ang gamit nila, pero iba-iba din po sila ng kanilang mga ipinaliliwanag, kapatid na Eli. Actually, yung pagdami ng ateista na hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Biblia, isa sa mga pinakamalakas na dahilan niyan ay yung disagreement within the religious community, na sabi nung isang relihiyon, mali kayo. Sabi naman ng isang relihiyon, mali kayo mali. Sabi ng Katoliko ay ang pagsamba ay Miyerkules at saka Linggo. Sa Pilipinas, sa Baclaran kasi, Miyerkules. Pagkalinggo sa lahat halos na simbahan. Pag sa Huwebes, St. Jude. Nung araw, kabisado ko yung mga naka-schedule na pagsamba nila sa mga iba-ibang simbahan sa Pilipinas. Tutol naman ng Sabadista na, hindi ka, ang pagkakatipon araw yan ng Sabado. Pag nakipagkatipon ka ng Linggo, ang ibig sabihin kanyan, ikaw ay tatanggap ng tanda ng Antikristo. Yon. Because of misinterpretations, that is, of different people who are believing in the Bible, ito ang nagiging instrumento sa pagdami ng mga hindi na naniniwala tuloy sa Biblia at pagdami ng ateista na tumatanggi na sa salita ng Diyos. Ito kaya ako gustong talakayin, mga kapatid,
yung facts and figures in the Bible, masasabi nating hindi matututulang facts. Dahil sa mga naniniwala kuno sa Biblia, pero ibinabaluktot ang Biblia. Basahin natin ang 2 Pedro 3:16. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Pakinggan niyo yan, mga kapatid. Sa sulat ni Apostol Pablo at ng iba't iba pang mga sumulat, mayroong mga bagay na mahirap unawain. Itong mga bagay na mahirap unawain ito ang wika ay isinisinsay. Ibig sabihin ng isinisinsay, nililiko, binabaluktot ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga. Yung mga taong hindi matiyaga na magsaliksik, umunawa. Ibinabaluktot nila yung mahirap unawain sa Biblia. Isinisinsay nila sa kanilang sariling ikapapahamak. Sino po ang mga taong ito? Anong klase ng tao? Itong mga hindi makakaunawa at binabaluktot ang salita ng Diyos sa Biblia. Ituloy natin sa 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Yung palang mga pagmamali, gawain pala yon ng mga hindi nakakaunawa. Kaya hindi naman nakakaunawa, masasamang tao. Baka maligaw kayo, ang wika ni Pedro, sa pamamagitan ng kamalian ng masasama. Tiyak na tiyak po ang mga nagtuturo ng mali sa Biblia, masasamang tao. Yan yung hinuhulaan ni Propeta Daniel na yang masasama na yan, hindi talaga yan makakaunawa. Ano man ang gawin pagbabasa ng Biblia, hindi mauunawa ito ng mga taong masasama. Kaya, kung hindi naunawa, ililihis siya. Na ang sabi doon sa versikulo 16, isinisinsay ng mga di nakakaunawa. Basahin nga natin ito sa 6 na wika na ating ginagamit para sa Pilipinas, mga kapatid na manggagawa. Ingon man sa tanan niyang mga sulat, nga kanila ginapamulong niya kining mga butanga, nga ang uban kanila, mga malisod nga sabton, nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang, ingon sa ginabuhat usab nila sa uban nga mga kasulatan, ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Tuloy natin yung 17 sa 2 Pedro sa Cebuano. Busa kamo, mga hinigugma, sa nahibaloan ninyo kini nga daan, magmatngon kamo, aron dili kamo madala sa kasaypanan sa mga masupilon, ug mahulog kamo, gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. Antimo naman karing sabla ng sulat, sa sabiano karela deting bage adeti, akareti ating mapila na bage ang mga sakit talastasan. Ading alang balu, ampon matibe babaluktut da. Antimoing daraptan da karing aliwang kasulatan, dikil king sarili rang kasiran. Ikopin ka kung kaluguran. Yarin king babalwan nyo nung makauna deting bage, mingat kayo. Amagkang nung midala kayo, king kabalatungan dading mga rawak, manabo kayo, manibat king sarili yung katibayan. Akasmat ti kunana, kadagiti isu amin asursurat na, no sa una kadagidjay asursurat
at dagiti abanbanag, kadagiti na isao asursurat at dadaduma abanag anarigat nga awaten. Adagiti awan ti amuda, kadagiti dinatalged, kilkilwenda, akasmat kadagiti sabali asursurat, ama ipaay iti pakadadailan damot laeng. Dakay nga rod ay ayaten. Yan tangay amuyo dagiti abanbanag ana ipakpakauna, aggalwad kayo. Dilakot ta maikanunong kayo iti pannakaalilaw dagiti managdakdakes ket mapasag kayo iti kinatibkeryo met laeng. Siring man sa gabos niyang surat na nagtataram diyan dapit kan mga bagay na ini, na diyan may nagkapirang mapaawot pagsabuton, na iyan binibiko kan mga mangmang asin mga dai nagdadanay. Siring kan ginigibo maninda kan ibang mga kasuratan, manungod sa saindang pagkalaglag. Kaya kamo mga namumutan na nakakaaram na kan mga bagay na ini, mag-ingat tibaad sa pagkadara sa indo kan kasalaan kan mga maraot, kamo makabuta sa saindong pagdanay. Nga nagahambal sini, subong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. May iban nga mga butang sa ila nga maiwat hangpon, nga ginapatiko sang mga di maalam, kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan, subong sang ginahimo Manila sa iban nga mga kasulatan. Gani, kamo mga hinigugma, nga nakahibalo nga daan, sini, mag-andam kamo, basi kon dalhon kamo sang sala, sang mga malauton, kag madula ang inyo kaugalingon nga pagkaligon. Napansin nyo mga kapatid, kahit sa ang Bibliang ginagamit sa Pilipinas, ibinabalita sa atin ang salita ng Diyos. Talagang merong mga bagay sa Biblia, mahirap unawain. Ang nangyayari, kung mahirap unawain, isinisinsay, iminamali. Sabi dun sa English, they wrestle. They wrestle the Word of God. They rest. The unstable rest as they do also the other scriptures unto their own destruction. Itong mga pagmamali ng nasa Biblia, lalo na yung mga bagay na mahirap unawain, ito ang nagiging dahilan bakit sinisiraan ang Biblia ng mga hindi naniniwala tuloy. At yan ay trabaho ng mga bulaan at mga manlulokong mga ministro. Doon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2 at versikulo 1, pakinggan nyo ang nakasulat. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Nakita nyo ang after effect, mga kapatid, ng paglitaw nitong mga nagmamali ng salita ng Diyos. Inililiko ang salita ng Diyos. Ang after effect nito, sabi ni San Pedro, may lumitaw na mga bulaang propeta, nagtuturo ng mga mali, nagpapasok ng makakapahamak na hidwa o mali na pananampalataya, na dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil sa kanila, ang Biblia madidispresyo. Dahil sa kanila, ang tunay na relihiyon madidispresyo. Dahil sa kanila, ang tunay na Diyos didispresyohin ng mga tao. Dahil sa kanilang mga gawang mahahalay at sa mga ginagawa nilang pagmamali sa Biblia,
dahil sa kanila, yun salita ni Pedro, dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Yan po, gawayan ng mga bulaang propeta, mga sinungaling, nagpapakunwaring kumikilala sa Biblia, pero ang Biblia iminamali, inililiko. Papatunayan po natin yan mula sa araw na ito at sa mga susunod kung loloobin ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng isang palaisipan ngayon kung paano naililiko ang Biblia ng mga hindi nakakaunawa rito. Kapatid na Daniel, basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Pakinggan niyo pong mabuti mga kababayan. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ito, simple po ito eh. Ang nagsasalita at ang sumulat nito ay si Moises. Sabi ng sinulat ni Moises, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yan. Ilan ika ang Diyos? Isa. Isa raw ang Diyos. Binasa yan ng oneness, isa raw ang Diyos. Sunod na konklusyon, como isa ang Panginoon ng Israel, interpretasyon nila, isa ang Diyos, isa ang Panginoon, na konklusyon, si Kristo tao. At doon naman sa mga oneness na tinatawag, no? Si Kristo yung Ama, siya pa rin yung Anak, siya pa rin ang Espiritu Santo, kasi isa lang naman ika eh. Yan. Nagka-kontra-kontra na ngayon. Kaya maglalaban ngayon ng diskusyon yung unisista o oneness, alam niyo yun siguro, na si Kristo raw mismo yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo, at kalaban sila, si Kristo naman tao. No? Yan po. Mag-isip kayo mga kapatid. Dahil sa isang talata na hindi nila naiintindihan at binigyan ng sariling pakahulugan, nagsanga-sanga na ang maling interpretasyon sa Biblia. Sinabi po yan sa Israel at ang sumulat niyan si Moises. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Titingnan natin ang konsekwensya, bakit ganon. Galing kasi sila sa Ehipto, mga kababayan. Sa Ehipto, marami po silang Diyos doon. Napakarami. Migit kumulang mga 10 o mahigit pa. Pwede ba nating ilagay sa screen yung mga Diyos ng mga Ehipsyo? There were over 2,000 names of gods in ancient Egypt. Some images of ancient Egyptian gods and goddesses show them with a human body and the head of a bird or an animal. Animals were chosen to represent the powers of the god. Top 10 most worshipped ancient Egyptian gods. Ano-ano raw sila, kapatid na Daniel? Amun-Ra, the hidden one. Mut, the mother goddess. Osiris, the king of living. Anubis, the divine embalmer. Ra, the god of sun and radiance. Horus, god of vengeance. Thoth, god of knowledge and wisdom. Hathor, goddess of motherhood. Sekhmet, goddess of war and healing. Geb, god of earth. Ang mas popular sa mga Diyos ng mga Ehipsyo ay 10. Yan ay nakita ng mga Egyptologists doon sa mga inscription, sa mga monumento, sa mga building, sa mga tomb, yung mga hieroglyphics na pinag-aaralan ng mga Egyptologists. So we are sure, sa Egypt, marami silang Diyos. Ngayon, nung alisin ng Diyos ang Israelita sa Ehipto, dadalhin doon sa lupang pangako, sinabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ng sulat ni Moises, dinggin mo, Israel,
ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Kailan po sinabi ito? Pag-alis nila sa Ehipto, na nasanay silang naririnig sa mga Ehipsyo, maraming Diyos. Pagdating nila na nakaalis na sila sa Ehipto, ibinibigay na ni Moises sa kanila doon sa paglalakbay nila sa ilang papunta sa lupang pangako. Ipiniprepare na sila ng Diyos na makakilala ng katotohanan. Kaya idiniklara ni Moises, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ngayon, tingnan nyo ang komplikasyon, mga kapatid. Bakit sinasabi? Ang intensyon para burahin sa mga kaisipan ng mga Israelita, baka sa kanila mayroong natitirang paniniwala na nanggaling sa Ehipto. Alam niyo po kung bakit ko sinabi. Kahit na sila'y tinuturuan na ni Moises, meron silang diwa na naka-attach sila sa Ehipto. Isipin mo naman, 430 years sila sa Ehipto. The Egyptians may have inculcated in the minds of some of the Israelites to accept their traditions, wrong beliefs, etc. Kaya yun nga ang ipinaghihinanakit ng Diyos nang alisin sila sa Ehipto. Naalis sila, yung kanilang katawan naalis, pero yung kanilang puso naiwan sa Ehipto. Sa 7:39 ng Gawa, pakinggan nyo nakasulat. Sa kaniya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso'y nangagbalik sa Ehipto. Ano? Parang ang puso nila, kung ano yung nasanayan nila sa Egypt, nandun yung puso nila. Parang bang, yan mga figurative na mga salita, no? Mga matatawag nating mga salitang hindi naman literal eh. Ang kanilang puso bumalik sa Ehipto. Parang yung kanta na, alam ko yun eh, galing sa Intelligent Mind eh. Yung kanta na, realize, you know, when she left that day, along with her, she took my heart. Ano nga kanta yun, kapatid na Daniel? Alam mo ba yun? Rhythm of the Rain po. Ayun. Rhythm of the Rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about have gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Ayun. Along with her, she took my heart. Para bang yung puso, nadala kung saan. Ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Israelita. Ayaw siyang sundin. Ang kanilang puso, naalis man sila sa Ehipto, naiwan yung puso, bumalik sa Ehipto. Yan po. Kaya makikita natin ang logic na merong mga tao sa Israel nung araw, kung nasanay silang maraming mga Diyos ang Ehipto, yun pa rin ang kanilang, para bumabalik sila sa Ehipto. Hindi nila basta malimutan yung Ehipto. Sabi pa nga nila doon sa bilang, naaalala ika natin yung kinakain nating isda. No? Basahin na natin 11:5 ng bilang, kapatid na Daniel. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Nakikita nyo, ang Biblia talagang totoo no? Pati yung sentiments ng tao, alam ng Biblia, ilarawan
Ang kanilang puso bumalik sa Ehipto. Pati kanilang pag-iisip bumalik sa Ehipto. Naaalala natin ang mga isda, kinakain natin, walang bayad. Mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Their memories going back to Egypt, as well as their hearts are going back to Egypt. Kaya, para maalis sa kanila yung diwang nakuha nilang espiritong mali sa Ehipto, agad ipinaaalaala ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Dinggin mo, Israel, sabi ng Biblia. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yan ngayon ang kinuha para sabihin si Kristo tao. Isa lang ang Diyos, isang Panginoon. Ito, yung interpretasyon na yan, mali. Kasi taken out of context. Bakit sinasabi, ini-emphasize, isang Panginoon ang mga Israelita? Nasanay silang marami. Inalis na sila sa Ehipto. Kaya dapat matutunan nila ang katotohanan na noon, pagdating nila sa lupang pangako, meron silang kikilalaning isang Panginoon. At yun ay ang Panginoon nating Diyos. Hindi ang Diyos ng kung sino-sinong bansa. Ang Panginoon nating Diyos, sabi ni Moises, ay isang Panginoon. Ngayon, ang sinasabi nila, kung isa lang ang Panginoon, tao na si Kristo. Doon naman sa mga unisista, o yung tinatawag na oneness, kung isa lang ang Panginoon, kaya lalabas, yung Ama, si Kristo yon. Yung si Kristo, yun din yung Ama, at yung Espiritu Santo, yun din yung Kristo at saka yung Ama. Oneness ang tawag nila. Nagsanga-sanga na. Kaya meron ngayong magbabautismo, ayaw nang gamitin yung bautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Isang pangalan lang daw, kasi isa lang naman eh. Alin yun? Pangalan ni Jesus. Yon. Nakita nyo kung gaano kakomplikado, mga kapatid. Pero pag-aralan natin kung nakakaunawa ang isang magtuturo ng sinasabi ng Biblia, hindi magkakaroon ng mga ganong mga contradictory interpretations of the Bible eh. Para maintindihan lang ng ating mga kababayan, basahin natin ang 6:4 sa iba-ibang wika. Kapatid na teknisyan. Magpatalinghog ka, O Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, maoy usa lamang ka Ginoo. Pakiramdaman mo, O Israel, ing Ginoo ake katang Dios, metong yang Ginoo. Denggem, O Israel, ni Apo a Diyos tayo, iso ti maymaysa a Apo. Danguga, Israel, an kagurangnan sa tuyang Diyos, an kagurangnan sa sana. Pamatii, O Israel, ang Ginoo nga aton Dios, isa ka Ginoo lamang. Alam niyo mga kapatid, parang napakalaki ng aking obligasyon sa inyong lahat na nakikita ko yung gravity ng pagkakaligaw ng mga tao kasi pag ginamit itong sitas na ito na kinuha out of context, hindi ikinonsider na kaya sinasabi ito, maraming mga Diyos sa Ehipto. Magkakaroon nga ng iba-ibang interpretasyon eh. Na yung interpretasyon na yon, kokontra sa ibang talata ng Biblia. Kasi yung salita, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Anyayahan ko kayo sa mas malalim. Baka hindi masyadong maabot. Magbabaw muna tayo. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sabi ng nakasulat na isinulat ni Moises. Ngayon, kung isang Panginoon, kaya isa ang Diyos, isa lang ika ang Diyos, ang iba, hindi na Diyos, tao na. Kaya si Kristo, tao na. Nako, tindi ng pagkakatanino. Pero kung atin pong diringgin, ito deklarasyon pagkaalis nila sa Ehipto. Pero nung nasa promised land na sila, ang mga hari ng Israel,
kagaya ni Haring David, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na hindi pwedeng magkamali dahil from the Holy Spirit, lumabas ito sa bibig ni David. Sinasabi ito po sa 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayan, ang nagsasalita po rito si David. Sinabi ang wika ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ito po sinabi ni David sa udyok ng Espiritu Santo, na si David pala mayroon dalawang Panginoon. Yung isang Panginoon ang nagsasalita, yung isang Panginoon naman ang sinasabihan. Ang sabi ng isang Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sabi dun sa isa pang Panginoon ni David. So dalawa ang Panginoon ni David. Ito'y sinabi sa udyok ng Espiritu Santo. Basahin natin sa Gawa ng mga Apostol. Anag ng authority ng Biblia. Ito po ang nakasulat. Sa 2:33 ng Gawa. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Kung napansin nyo, itong sinasabing ito ni David ay udyok ng Espiritu Santo. Kung uumpisahan natin sa 2:33 uli, kapatid na Daniel. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Amen. There was a time nang ipinakilala ni Moises ay isang Panginoon sa mga Israelita nung kakalabas-labas nila sa Ehipto. Pagkaraan ng maraming daang taon na nandoon na sila doon sa Promised Land, meron ng mga nakalipas na panahon ng mga hukom, sumunod na ang panahon ng mga hari. Nung naghari si David, kinilos si David ng Espiritu Santo para sabihin, sinabi ang wika ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa kanan ko. Abay, dalawa pala ang Panginoon ni David. Paano nagkaganon? Samantalang ang unang deklarasyon sa Israel, isa lang ang Panginoon, nilang Diyos. Ba't ngayon dalawa ang binabanggit ni David? Ipinapaliwanag po ito ngayon ng bagong tipan, ng authority ng bagong tipan ang mga apostol. Ang sabi sa 2:32 muna, kapatid na Daniel. Ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. 33. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito
na inyong nakikita at naririnig. Ayon, palibhasay, pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, ito palang Panginoong Hesus, pinarangal ng kanang kamay ng Diyos. Binigyan ng karangalan, binigyan ng pangalan na lalo sa lahat ng pangalan, sabi ni San Pablo. Pinarangal siya ng Diyos, pinadakila siya ng Diyos. Pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dadapot siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. 35. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. 36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel. Aba, ito'y second announcement. Yung unang announcement, nung hindi pa ipinapakilala si Kristo, sa 6:4 ng Deuteronomio, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ba't sinabi yun? Kasi galing sila sa Egypto na maraming Diyos, maraming Panginoon. Kaya, aalisin sila sa maling paniniwala na yun, kikilala ngayon sila sa isang bukod na Panginoon at Diyos na hindi na yung Diyos na nakilala nila sa Egypto. Ngayon, pagkalipas ng maraming mga panahon na inihahanda na ng Diyos, na i-introduce na sa kanila ang isa pang Panginoon, kinilos ng Espiritu Santo ang bibig ni David na nagsasabi, sinabi ng Panginoon ko sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Yung palang Panginoon na yon na pinapaupo sa kanan nung orihinal na Panginoon, yung palang Panginoong Hesukristo. Na ang sabi ng Biblia ay isang panibagong deklarasyon na napapanahon. Napapanahon, hindi kontradiksyon ito. Bakit? Sabi naman ni Pedro, pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel. Di ang Israel pa rin ang pinag-ukulan nito sa umpisa. Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Meron bang kontradiksyon? Ba't dalawa ika ang Panginoon ni David? Kasi nung umpisa na sinabing isang Panginoon, ang Diyos nila isang Panginoon, hindi pa pinakikilala yung anak. Pero dumating ang panahon that at the age of maturity, sa panahon ng mga apostol, inintroduce na yung anak at may batayan ang mga apostol kasi as early as the time of David the king, ipinahayag na ng Espiritu Santo na may dalawang Panginoon, ang Israel. Na nung umpisa sinabi na isa lang, kasi hindi pa pinapakilala yung isa nung dumating na ang panahon, kailangan ng ipakilala sa pamamagitan ng prophetic pronouncement o paunang sabi, sinabi na ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ito ay dikta ng Espiritu Santo kay David. Hindi pwedeng mali ito na pagiging isang Panginoon, magiging dalawa ang Panginoon ni David. Naging dalawa ang Panginoon ni David at magiging dalawa ang Panginoon ng bansang Israel. Bakit? Yung isa, yung original na Panginoon, gumawa ng isa pang Panginoon. Tutol ka ba ron? Pakatalastasin nga. Yung salita, pakatalastasin. Pay attention. No? Treat this with your heart. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Ginawa palang Panginoon si Kristo. Ano man naman ang tutol mo kung gumawa ang Diyos ng isa pang Panginoon? Magkakakontra ba yun? Hindi. Ba't sabi sa umpisa, isa lang? Isa lang talaga. Totoo yun. Gumawa siya ng isa pang Panginoon. Ano, pakialam mo? Nakasakay ka ba ron, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Nung una, isa lang. Gumawa siya at hindi mo naman pwedeng
pigilin yun kung gusto niyang gumawa. Gumawa siya ng isa, kaya sinabi na po dun sa bandang huli na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kung ginawa ng Diyos na Ayun, kapatid na Daniel, tanungin mo ngayon, tunay bang Panginoon si Jesus? Tunay bang Panginoon si Jesus? Ang Diyos ang gumawa Yung original na Panginoon, ginawa niyang Panginoon si Jesus. Pag sinabi mong hindi tunay, ang gumawa yung tunay, tapos gagawa siya ng hindi tunay. Kaya kung ang tanong, makakagawa ba ang amang Diyos ng Panginoon? Pwede, nakasulat nga ginawa niyang Panginoon at Kristo itong si Jesus. Ikalawang tanong, yung Diyos na gumawa kay Kristo bilang Panginoon, ano yon? Di ba Diyos yon? Tanong, yung bang Diyos pwedeng gumawa ng Diyos? Ano ang sagot mo ron, kapatid na Daniel? Pwede po. Makapangyarihan po siya sa lahat Pwedeng gumawa ng Diyos. Ano ngayon ang nangyari sa ating Panginoon Kristo? Pwede ba siyang gawing Diyos? O kaya ipakilalang Diyos? Kung paano pinakilala siyang Panginoon, nung original na Panginoon, pwede siyang ipakilala bilang Diyos nang gumawa sa Kanya bilang Panginoon. Ito ang pruweba, mga kapatid. Pakinggan niyong mabuti ito. At pag-aralan niyo kung may mailulusot dito ang mga mangangaral na kumokontra sa Biblia. Pakinggan natin ang 7:1 ng Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Ano po ang ginawa ng Diyos kay Moises? Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Tututulan mo ba ito? Ang may sabi nito ang Panginoon. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ang tanong ko doon sa gwagwa, pag Diyos ba ang gumawa, totoo ba? Hindi niya alam pupuntahan ko. Oo, ka. Kung mabasa ko na si Kristo ay Panginoon at si Kristo ay Diyos, tutol ka? Tutol daw siya. Kung natindigan na nila na si Kristo ay tao, tutol na sila. Binasa ko ngayon, ginawa siya ng Diyos na Panginoon. Tapos, hindi ba pwedeng si Kristo ay kilalanin mo Diyos? Hindi ka pwede. Dahil isa lang ang Panginoon, isa lang ang Diyos. Pero kung ang iyong kaisipan nakakonsentrate sa buong sinasabi ng Biblia, kung paanong yung Diyos Ama pwedeng gumawa ng isa pang Panginoon aside from Him, hindi ba siya pwedeng magdeklara o gumawa ng isang Diyos? Katunayan, sinabi niya kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises kay Paraon nasusunod. Kasi ang Diyos makapangyarihan. Lumitaw si Moises na pinaka-Diyos ni Paraon. Hindi nakatutol si Paraon kay Moises. Lahat ng sinasabi at ginagawa ni Paraon kinontra ni Moises. Para ipakita ang kanyang pagkamakapangyarihan kay Paraon, lumitaw talagang si Moises ay Diyos kay Paraon. Wala siyang natutulan hanggang sumurrender siya. Yan, diwa ng Biblia yan, mga kapatid, na ginawa ng Diyos si Moises na Diyos kay Paraon. Kaya nung sabihin ni Moises, 3 araw magdidilim ang Ehipto. Walang nagawa. Lahat ng lampara ni Paraon, walang nagawa. Kasi ang sabi sa Biblia, isang nahihipong kadiliman. Darkness that can be touched. Napakatinding kadiliman ang pinasapit sa Ehipto. Tapos, sinabi ni Moises, aatakihin ka ng pulupulutong na langaw. Palaka. Mga kung ano-anong salot. Naganap lahat yun sa Israel. Na ipakita ng Diyos kay Paraon na si Moises ay ginawa niyang Diyos para kay Paraon. Sumuko si Paraon. Ito'y maliit na halimbawa ito, mga kapatid. Hindi ito yung mas malalim na punto na gusto kong ipakita sa inyo. Pero
ito'y posible sa kapangyarihan ng Diyos na orihinal na Panginoon na gumawa ng isa pang Panginoon. Kaya ang sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Umupo ka sa aking kanan. Sino yung sinabihan na isa pang Panginoon na nagbabago ng deklarasyon sa unang deklarasyon sa Israel na ang Panginoong ating Diyos ay isang Panginoon? Ngayon, mabasa mo, dalawa Panginoon. Kontradiksyon ba? Hindi. Titignan mo lang yung konsekwensya. Kailan sinabing isang Panginoon, kailan naman sinabing dalawang Panginoon, at kailan naman natupad. Walang kontradiksyon. Kasi, noong umpisa, hindi pa pinapakilala yung isang Panginoon. Dumating yung panahon kailangan ng ipakilala. Di kinilala naman ng masunuring si David na dalawa pala ang Panginoon. Hindi ba alam ni David yun na sinabihan siya na ang ating Panginoon, nating Diyos ay isang Panginoon? Ibig ba sabihin, matigas ang ulo ni David? Hindi. Nakatanggap siya ng revelation mula sa Espiritu Santo na mayroon pang isang Panginoon siya dapat kilalanin, na yun ang Panginoong ginawa nung unang Panginoon na Panginoon din na pinapaupo sa kanyang kanan. Naunawaan ito ng mga apostol. Basahin natin ang 3:1 ng Kolosas. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo nga pala, tama yung sinabi ng gawa, siya'y pinarangal ng Diyos, binigyan siya ng napakataas na karangalan, nang paupuin siya sa kanan. Bakit? Si Kristo pala yung kinatuparan na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung nakaupo sa kanyang kanan ay Diyos. Kung babatay natin sa Biblia, sa Hebreo 1:7, pakinggan nyo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sabi ni Pablo, nagsasalita yung Ama na ang sabi ng Ama tungkol sa mga anghel, yan ay mga espiritu, mga hangin. No? Ngayon, ano naman ang sabi ng Ama tungkol sa anak? Sa 8, kapatid na Daniel. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ayan, ang Ama ang nagsasalita, sinasabi niya naman tungkol sa anak, sabi niya sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. So, tinatawag ng Ama yung kanyang anak na Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, para hindi maging Diyos si Kristo, ang kanilang ipinalit, ang iyong luklukan ay Diyos. Alin yung Diyos? Yun yung luklukan, hindi yung nakaluklok. Tingnan ninyo ang pagliligaw, mga kapatid. Para wag lang matanggap na si Kristo'y Diyos, kasi sabi nila, isa lang ang Diyos, ang ginawa nilang luklukan ni Kristo ay ang Diyos mismo. Samantalang ang liwanag, nagsasalita ang Diyos tungkol sa mga anghel. Yung mga anghel pala, ginawa ng Diyos, espiritu, parang hangin. At yung anak naman, sinasabi niya, ang iyong luklukan, O Diyos, sinasabi ng Ama ito sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. May luklukang itinakda ang Ama sa kanyang anak na magpakailanman. At ang tawag niya doon sa lulukluk, sa luklukan na yon, ay Diyos yung kanyang paluluklukin. Kagrado niya, kagrado. Kung paano siya na nakalukluk sa trono ay Diyos, pauupuin niya sa kanyang kanan ay Diyos. Nakikita nyo, mga kapatid? Para tanggihan ito, inalis yung O Diyos, kundi ang ginagawa nila ngayon, ang iyong luklukan ay Diyos. Ipinakikilala nila yung kanilang Kristo na walang galang. Sukat upuan mo yung Diyos mismo. Tao ka lang. Sa kanila, tao si Kristo .
Sukat upuan mo ang Diyos mismo. Hindi naman sinabing umupo ka sa akin. Ang sinabi, umupo ka sa aking kanan. Eh di, hindi yung Diyos ang uupuan. Ang uupuan yung kanan. Ito ngayon ang paliwanag para lusutan yung katotohanan ng nasa Biblia. Binago nila yung pagkakahanay ng sitas. Eh kahit nga gawin mong English eh. Ang sabi doon sa Hebrews 1:8, but unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne. The Lord God the Father is speaking to the Son. Thy throne, O God. Hindi naman nakalagay dyan, Thy throne is God. Biblyang English pa kayo. Pinalitan nyo rin eh. Thy throne, O God. Hindi nakalagay, Thy throne is God. Ang nakalagay, Thy throne, O God, is forever and ever. Speaking to the Son, the Father said, Thy throne, O God, is forever and ever. It is not written as, Thy throne is God forever and ever. Ano ba naman pangmamali yan? Sabi mo, Biblyang English. Ba't mo minamali? Mali na sa grammar, mali pa sa logic. Eh kasi hindi naman doon pinapaupo sa Diyos si Kristo eh. Ang ibig daw sabihin ng Diyos doon, yung Diyos daw, yung luluklukan, hindi yung luluklok. Eh lalong napasama. Bakit? Abay, biro mo yung Diyos Ama, luluklukan. Ang luluklok tao. Kristong tao na walang galang sa kanyang Ama, luluklok mismo sa kanya. Para patunugin lang na ang Diyos yung luklukan at hindi yung luluklok ang Diyos. Eh samantalang sa Espiritu ng Biblia, yung luluklok hindi sa Diyos. Luluklok sa kanan ng Diyos. Sa kanan, ang ibig sabihin nun, pag pinapaupo ka sa kanan, binibigyan ka ng karangalan. Sabi ni Pedro, pinarangal siya ng Diyos. No? At dahil pinarangal siya ng Diyos, ginawa siyang Panginoon. At ipinakilala siyang Diyos. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Ang liwanag nun eh. At yun pagpaparangal ng Diyos sa kanya, 8:1 ng Ebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nakaupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. Hindi sinabi, nakaupo siya sa Diyos. Wala nun. Ang sinasabi raw kan Diyos, hindi si Kristo, kundi yung inuupuan ni Kristo. Hindi naman nakasulat sa Biblia ang Diyos inupuan ni Kristo Umupo si Kristo sa kanan, na ang kahulugan nun, pagbibigay ng Ama sa kanya ng karangalan. No? Siya'y nakaupo sa kanan ng kaluwalhatian o ng karangalan sa mga langit. Kuminsan, nakakalungkot maisip. Nagsanga-sanga ang mga interpretasyon ng mga naniniwala daw sa Biblia, pero sinisinsay ang salita ng Biblia. Kung di mo kasi isisinsay, maliwanag naman Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Wala naman sinabi si David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon na upuan mo ako. Pinauupo sa kanan. At ang nakaupo sa kanan, ang Panginoon Kristo. Na yung nakaupo na yon, kung paano yung nagpaupo sa kanya, sa kanan niya ay Diyos at Panginoon, yung pinauupo, Panginoon din at Diyos din. Kasi ang sinabi niya tungkol sa anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kaso ang ginawa, ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi kasi Kristong nakaluklok ang Diyos, kundi ang Diyos yung luklukan. Ano yan? Masalimuot na aral yan, mga kapatid. Ano raw kasi sa Bibliang English? Bakit? Bakit sa English? Ba't English? Bakit hindi sa Greek? Ang mga manuscript niya nasa Greek. Ba't English? At kung naiintindihan mo ang English, nakasulat sa English, Thy throne, O God, of the person, Thy throne, O God.
is forever and ever. It is not written that thy throne is God. It's not like that. The Father is speaking to a God. Thy throne, O God, is forever and ever. He never said that thy throne is God forever and ever. O, mas madaling pananalita, thy throne is me. Kasi Diyos ang nagsasalita eh. Is forever and ever. Ang daing komplikasyon talaga. Pagka hindi mo maiintindihan yung punto ng Biblia, ay talagang maniwala ka, kapatid na Daniel. Nare-realize mo ba yung komplikasyon nitong mga talata na ito? Dahil sa panggugulo ng mga interpretasyon sa talata, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, kaya ang sinasabi po ninyo na tuloy ay napapagsalitaan ng mga hindi naniniwala sa Biblia o ito'y ginagamit po ng mga hindi naniniwala sa Biblia para sabihin niyang kontra-kontra ang nakasulat sa Biblia dahil dito sa mga ganitong klase ng mga interpretasyon doon sa talata na parang inilihis ng malaking pagkakalihis. Maliwanag naman po din yung sa English nga na pinakita ninyo na ginamit nilang batayan, thy throne, O God. Hindi naman sinabi na thy throne is God. Kasi kung yun pala, siguro much easier na sabihin na lang na I am the throne dahil ang Diyos yung nagsasalita. Hindi nga po ganun. Thy throne, O God. Hindi thy throne is God. Ang nakalagay po ay maliwanag. Thy throne, O God, is forever and ever. Pero yun po ay nababaluktot. Kaya nga pati doon sa kanilang mga pahayag ay parang masalimuot kung ibabalik po yung ang paliwanag nila. Hindi daw sinasabi, sabi nila, ng talatang ito ayon sa nasusulat sa Bibliang Ingles na ang anak o si Kristo ang Diyos na luklukan. Ang nasusulat daw po, ang Diyos ang luklukan ni Kristo at hindi si Kristo ang mismong Diyos na luklukan. Lalo pong nagkagulo-gulo, ginawang... Anong nagkagulo-gulo, no? Makikita mo kung marunong ka ng Tagalog at naiintindihan mo yung nasa Biblia, makikita mo napakasalimuot nito. Matindi na ang pagkakaligaw. Ginawa ba naman luklukan ng Diyos? Hindi naman ng Diyos ang luklukan. Ang nagsasalita, yung Ama, at ang sinasabihan ay isang Diyos na ang sabi niya, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang tinutukoy niyang o Diyos, yung anak niya, which is in all areas, in all senses of the truth. Tama eh. Diyos yung nagsasalita, siya yung Ama. Yung anak niya, kinakausap niya, tao. Ha? Diyos yung nanganak. Siyempre, Diyos din ang anak. Di ba? Yun ang principle ng Biblia. Nandoon yan sa Juan, Kapitulo 3. Basahin natin ang versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang nanganak Ama. Ano ibig sabihin? Yung nanganak Espiritu, sabi ni Kristo, pag ang nanganak Espiritu, Espiritu rin ang ipapanganak. Hindi tao. Sino ba nanganak kay Kristo? Doon sa eternity, doon sa hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, wala pang mundo, wala pa ang lahat ng bagay. Sino ang nanganak kay Kristo? 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yan, nagsasalita yung nanganak. Ang kausap yung ipinanganak. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ibinigyan ng kahulugan niya ni Pablo sa Hebreo Puntahan natin ang Hebreo sa 1:5.
Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ang paliwanag ni Pablo, yan ang Panginoon Kristo. Hindi sinabi yan ng Diyos sa kahit kaninong anghel. Kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Mula pa nung walang pasimula, naipanganak na ng ama yung kanyang anak eh. Basahin natin ang 17:5 at 24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayon, tumanggap na ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan naging gayon. 24 ngayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagkaroon ng universo, naipanganak na, inibig na ng Diyos, binigyan niya na ng karangalan yung kanyang anak. Ang liwa-liwanag po niyan sa Biblia. Ang ama ang nanganak, hindi si Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Yun ang tao, katawang tao ang pinanganak ni Maria. Pero noong wala pang kahit anong bagay, di pa ginagawaan sa libutan, nanganak na ang ama. Ang nanganak, espiritu. Ano ipapanganak? Espiritu rin. Ang nanganak ay Diyos. Ano ipapanganak? Pag ang nanganak, kalabaw, kalabaw din. Pag ang nanganak ay tao, tao rin. Pag ang nanganak ay Diyos, ano ang anak? Sige nga, mga kababayan, tingnan mo sa lohika. At pagkatapos, tingnan mo sa Biblia. Ang ipinanganak ng laman, laman nga, sabi ng Panginoong Hesus. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kaya doon sa spirit world, nanganak ang Diyos. Ang kanyang ipinanganak, yung tinatawag niyang bugtong na anak niya. Hindi naman pwedeng sabihin bugtong na anak ni Maria kasi may kapatid si Kristo sa laman eh. Yung salitang bugtong na anak ng Diyos, uma-apply yun kay Kristo in the spiritual sense. Sapagkat noong bago palalangin ang sanlibutan, ipinanganak na ng Diyos ang kanyang anak. Bakit? At pinanganak, hindi ginawa, hindi nilikha. Bakit ipinanganak? Basahin natin ang 1:18 ng Juan, kapatid na Daniel. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan, tinan niya mga kababayan, ibabahagi ko sa inyo itong katotohanan sabi ng Biblia. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Sabi ng Biblia yun. Inspired by the Holy Spirit. Kasi ang mga nakasulat sa Biblia, inspired by the Holy Spirit. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos, itinranslate ito sa English, the only begotten Son. Bugtong, kasi ang kahulugan sa Tagalog ng bugtong, only. Bugtong ikayan eh. Ibig sabihin, yun lang. No man hath seen God at any time, the only begotten Son. Yan ang pagka-translate sa English at pagka-translate sa iba-ibang wika. Pero sa original pong Griego, hindi po begotten Son ang nakalagay. Ang sabi sa Griego, hindi ko lang alam pronounce ito. Sabi sa Griego, Theon odeis eoraken popote monogenes theos. Monogenes theos. Ang kahulugan, kung tatagalugin mo na eksakto sa Tagalog,
bugtong na Diyos. Hindi sinabing bugtong na anak, kundi bugtong na Diyos. No? Sa kabutihan palad, mayroon tayo ngayong ebidensya na mas tama yung salitang bugtong na Diyos, no? O monogenes theos kesa sa monogenes huios. Kasi ang ginagamit ng karamihang Biblia ay monogenes huios. Pero ang talagang tama doon sa Greek na papyrus, sa Greek na mga interlinear, sa Greek mga tinatawag nating manuscript, ang nakalagay monogenes theos. Mayroon pang nadiskubring ebidensya na tama talaga yung monogenes theos. Bugtong na Diyos. Ito po yung tinatawag na the Bodmer Papyrus. Pakinggan niyo po ito. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. The Bodmer Papyri. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, 66, dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Cologne, Switzerland, outside Geneva. Ito po, itong nadiskubring itong papyrus o papyri ay nandoon po sa Bibliotheca Bodmeriana in Cologne, Switzerland. Kahit sinong mga taga ron sa Switzerland pwedeng mag-check nito, nandoon yan. Ang nakalagay po dyan, dun sa isang bahagi niyang Bodmer Papyri, ay monogenes theos, or the only begotten God. Napakatandang dokumento nito. Bago pa na i-translate ang Biblia sa iba-ibang mga lingwahe. Ang date nito, mga kapatid, more or less, nandun sa mga 200 years after the apostles or Christ. Hindi pa masyadong polluted ang mga Biblia noon eh. Ang nakalagay, monogenes theos, or the only begotten God. Kasi pag itinuro nila begotten God, lalabas si Kristo Diyos. The one who begot Him is God, and the one who is begotten is God. Kaya tama ang sabi ni Pablo sa Hebreo. Kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, sabi niya. Kaya ang sinabihan lang ng Diyos na anak niya, yung talagang ipinanganak niya. Ang tawag sa Biblia, begotten God. Diyos na bugtong na ipinanganak. Kung reliability ang pag-uusapan, mas reliable ang mga tinatawag nating ancient manuscripts. Malapit na malapit sa panahon ng mga apostol. Wala pang 200 taon o mga 200 taon. Ibig sabihin, kung kumokopya noon ng mga tao ng kopya ng Biblia by kamay, kaya manuscript sulat kamay hindi pa masyadong maraming polusyon noon ang Biblia. Kagaya ngayon, lahat ng salitang Diyos at Panginoon pinalitan ng Jehova. Ang salitang iglesia pinalitan ng kongregasyon. Ang atin lang tinatrato ngayon, yung mga deklarasyon sa Biblia na hindi kinukonsider yung konteksto at hindi kinukonsider yung panahon na nang sabihin sa Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Tama yun, walang contradiction doon. Pero later, nung kailangan ng ipakilala ang anak, maging sa hula, nagsalita na ang mga lingkod ng Diyos kagaya ni David. Ano ang sabi ni David? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Nagpapakilala na ang Espiritu Santo na may isa pang Panginoon. Yung Panginoon na nagsasalita
at ang sinabihan ay isa pang Panginoon, na sabi niya dun sa isang Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi niya sinabing, upuan mo ako, para interpret na ang upuan daw ay ang Diyos. Hindi daw yung nakaupo ang Diyos. Para tanggihan lang na si Kristo ay Diyos. Kundi ang Diyos daw na tinutukoy ay ang upuan. Makikita nyo mga kababayan kung ano na naging komplikasyon ng mga pagmi-misinterpret sa Biblia and taking the verses of the Bible out of context. Pero maliwanag, ang nanganak, espiritu, espiritu ang dapat ipanganak. Nanganak ang Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan, na ipanganak na ang Kristo. Ano nga yun si Kristo? Di espiritu. Nung ipanganak siya, espiritu siya. At nung pumunta siya sa lupa, ipinanganak naman yung katawang tao kung saan siya tatahan, ipinanganak naman ni Maria. Nakahanda na yon. Basahin natin ang Gis 5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Considering all logic, mga kapatid, considering the context of the entire scriptures, and considering the facts and the figures, ang nagsalita ang Ama, ang original na Panginoon. Sinabi niya sa pangalawang Panginoon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Wala pa ang mundo, pinanganak na ang Panginoon Kristo bilang isang espiritu na galing sa sinapupunan ng Ama. Taman-tama doon sa Bodmer Papyri at sa ibang mga manuscript ng Biblia na tinatawag si Kristo, begotten God. Bakit? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Parang yung tupa, galing sa sinapupunan ng tupa. Pag naipanganak, tupa rin yun. Wala pa akong nabalita ang nanganak ay tupa, ang ipinanganak ay leon. Wala nun. By rule of nature and by rule of spiritual law, ang nanganak espiritu, ang ipapanganak espiritu. No? Ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ang Diyos ay espiritu. Ano ipapanganak niya? Espiritu rin. Yung espiritong ipinanganak niya, tinawag niya na anak niya. Ang tawag ng Biblia ron, begotten God. Bugtong na Diyos, galing sa sinapupunan ng Ama. Kaya nga ipinanganak na sa loob ng sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Amang Espiritu, Espiritu rin yun. Ang tawag doon, bugtong na Diyos. Pero, nung susuguin na sa lupa, yung ipinanganak ng Ama bago pa nilalangan sa libutan, sinabi, pagpasok niya sa sanlibutan, hindi pala dito nag-umpisa si Kristo, yung anak. Kasi ang sabi ni Pablo, pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog di mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Naghanda na ng isang katawan dito sa lupa, sa sanlibutan. No? Yung tatahan dun sa katawan na yon, saan galing? Hindi rito sa lupa nang galing yon. Pumasok lang No? Pagpasok niya sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi siya sa libutan nag-umpisa. Nag-umpisa siya from somewhere else, from somewhere in eternity. Conforming with the word of our Lord Jesus Christ, because thou hast loved me, sapagkat ako'y iyong inibig, for thou lovedst me before the foundation of the world. Naipanganak na siya, minahal na siya ng Ama, binigyan na siya ng glory before the foundation of the world because He was born before the creation. Napakaliwanag dyan sa Biblia, mga kapatid. Kaya lang, lahat ng ito, lalabuin ito to preserve their wrong belief that there is only one God and anybody else that exists is no God anymore. That is because of the principle of being blind in the truth.
Napakatinding pagkaligaw niyan. Marami ng minanipulang sitas, marami ng mga sitas na iniling siya, hindi na pinansin, pati ba naman ang English pa pinagbabatayan na ang English maniwala kayo mga kapatid. Maniwala po kayo. Napakalaki ng contradiction na ito. Ito ang ating sa tulong ng Diyos, iisa-isang hihimayin sa mga darating nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro na ipakita ko sa inyo ngayon kung gaano ka-komplikado ito mga kapatid. Nagkasanga-sanga Nagkasanga-sanga na. Dahil lang sa preconceived idea na si Kristo ay tao, pipilipitin na yung mga sitas. Hindi natatanggapin na ang luklukan, yung kanan, hindi ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, lumukluk ka sa aking kanan. Para mapalitaw na ang Diyos yung luklukan, pinalitaw nila, ang Diyos ang iyong luklukan. Hindi naman sinabing ang Diyos ang iyong luklukan Ang sinabi, ang iyong luklukan o Diyos. At ang luklukan na yon, nung Diyos na luluklok, ay nasa kanan noong Diyos na Ama. Hindi po yan natatapos dyan, mga kababayan. We are going to treat this more specifically, always regarding the context and the idea and the spirit of the Holy Scriptures. Salamat po sa Diyos, una, at sa inyong lahat, mga kapatid, for being concerned with what we are trying to do. Sana po, tuloy-tuloy lang kayo. Salamat po sa inyong matiyagang pagsubaybay. Samahan nawa tayong lahat ng espiritu ng katotohanan para wag tayong maging biktima ng pagliligaw sa ating panahon. At umaasa po kami na kung ayaw nyo man sa amin, di nyo makursunada ang aming mga mukha, at hindi naman kami pogi kagaya ng iba, ako, paniwala ko, walang pinakamaganda kundi yung salita ng Diyos Yung kabanalan, yung katotohanan ng sinasabi ng Diyos sa Biblia. Sana po yun ang abangan nyo. Ang tingnan nyo, yung kagandahan ng kabanalan na sinasabi sa Biblia. Yung nasa aklat ng Awit 29:2, pakibasa mo bilang huling talata ngayon, kapatid na Daniel. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ayon. Worship the Lord in the beauty of holiness. Kagandahan ng kabanalan.